Jesus loves them, and his heart is breaking. Carry the light, carry the light. Go on, tell the children, they are precious in His sight. Carry the light, carry the light. Go and preach the gospel, so there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Going into all the world, To every nation, going into all the yes, into all the world, yes, into all the world. Carry the light, carry the light. Go and tell the children, they are precious in They His are sight. precious in His sight. Carry the light, Carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. carry the light. In the name of Jesus Christ, Carry the light. till there is no more night. Carry the light. In the name of Jesus Christ, Carry the light. till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Amen. Ang ganda po talaga ng awitin na yan, mga kapatid. Yan, purihin po ang Panginoon sa awitin na yan. Na tayo po ay mga mananampalataya at tinatasan, inutusan ng ating Panginoon to carry the light. Because we are the light of this world and we are responsible to carry the light. And that is a command, non-negotiable command na ibinigay ng Panginoon sa atin, that we need to carry the light. Again, especially to those who are in darkness, we are the light. Jesus said, "You are the light of this world. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which are in heaven." Alright. Okay, so Nanay Ellie, thank you so much for watching. Ganon din si Tatay Roger. Ayan. Thank you very much, Tatay, for watching. God bless you. And Sister Irene and Sister Mila Villarino family, Brother Jovit, bless. Thank you so much for watching. And Sister Prima, thank you very much all for watching. Na kahit na, yan, medyo busy yan sa work. Pero Sister Prima, yeah, you always find time to watch the Voice of the Gospel. And the Juligo family, yeah, all the way from Qatar, thank you so much for always watching the Voice of the Gospel. I know na isa kayo sa talagang masugid na nagsusupport sa gawain pong ito ng atin pong Panginoon. Ng ministry po na ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Tatay Roger, yes, nabanggit na natin kanina. Ate Putet Bertiz, thank you so much for watching all the way from Binyan. God bless, Ate Putet. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Kumusta po ang business natin dyan? Alright. Hello, Don Claudio Magarzi. Hi, sir. Yes, sir. Yes, Don, thank you so much for watching all the way from Palawan.
Yan, Don. Don is my classmate in seminary. Sana okay na yung okay na yung pandemic at may vaccine na para naman makabisita tayo dyan sa Coron. Alright, so that is actually one of our prayer ng aking wife na makavisit dyan sa Palawan. Ayan, sana, Don, yeah. You will be our host. So, salamat. Thank you so much in advance. Alright, so yeah, lahat po ng nanonood po ngayon, we have 12 viewers as of the moment. Thank you very much for spending your time. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, Sister Rebecca Cerezo. Thank you so much for watching, Sister. Alright, you can share the video actually. Yes, go ahead, share the video and you can be a watch party. Alright, this is not just a party, okay? Because this is the ministry at ito po'y gawain ng ating Panginoon. So, what we do here in this program is just simply glorify God, magnifying His name, and also itong programa po ito will strengthen us in our Christian life. Alright, Brother Jomar Lagulao, thank you so much for watching. By the way, so Brother Jomar ay nakauwi ngayon dito sa Landayan. So, he is in Landayan right now para mabisita yung kanyang family. So, yes, maraming salamat. Okay, Brother Jomar. No problem, sir. Ikaw pa. Wow. Thank you so much, Don. Thank you so much. See you, okay? Magkita-kita tayo kung hindi tayo mabulag, okay? Thank you so much. Alright, so yeah, Lagula family, thank you very much for watching. Yeah, share the video. Come on. Share the video. You can click the yung dyan sa ilalim, may share dyan. Yeah, just click nyo yan at makakapag-share na kayo. At maraming manonood niyan, especially your friends. By the way, meron tayong good news ngayong gabing ito, mga kaibigan, mga kabokals. We have a good news because yung ating pong pinagpipray, yung resources, it's actually yung aking mahal na asawa ay namili na kaninang groceries. And also yung mga nag-donate ng kanilang mga damit. Ayan, maraming salamat, pagpalain kayo ng Panginoon. That you answer the call, okay? Kayo po ay tumugon sa tawag, okay? Tumugon sa pagtawag. So, na tayo gumawa ng mabuti para po sa ating kapwa, especially doon sa mga nasalanta, na biktima ng bagyong Ulysses, okay? Dito sa Landayan. So, this week, we're going to distribute yung mga yung ayuda natin para po sa kanila. So, thank you so much inyong pagtugon sa pagtawag ng Kuya Bokal through the voice of the gospel. Alright? So, actually, mayroon pa hindi pa po natapos yung ating drive, yung ating pong charity, kawang-gawa para sa mga nasalanta. Actually, yung paintings natin ay still pa available pa. Ayan, itong paintings na nasa likod ko, still available pa po ito. Kung kayo po hinihipon ng Panginoon just to help any amount na ma-share nyo dito sa mga paintings na ito, okay lang, tatanggapin natin yan basta yan ay bukal sa inyong mga puso. Okay? At least yan, mayroon na kayong ding painting ni Kuya Bokal. Yan. Yan po ang ating pong pinamamanik ngayon. Okay? I am planning to send, 2 batches. Okay? First batch this week and maybe second batch next week. Okay? Para po sa mga ating mga kababayan dito sa Landayan na nasa evacuation center. Alright, so we heard the Carry the Light music. It challenges us to carry the light and be the light of this world. Let us listen to this song. Siya ang misyonero. Sino bang misyonero? Lahat ng humahayo para po sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo po ay misyonero kung tayo po ay humahayo at nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon ng ebanghelyo. Siya ang misyonero. Okay, ito na po mga kapatid. Patugtugin na po natin. Now, if you have request tonight, okay, go ahead. You can type it in there. I'm gonna get 2 request song. Please, as much as possible, Tagalog worship song, okay? Para hindi tayo ma-mute ni Facebook. Go ahead. Kung sino mauna mag-request, 2 lang, dalawa lang, dyan sa comment section. Thank you so much. Here we go, Siya ang misyonero. Sinasaling-sip
ng ating mahal na pastor. Thank you so much, Pastor Noe, for watching right now. See you tomorrow, okay? See you tomorrow. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawan ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Patuloy na humahayo sa lahat ng panig ng mundo, pinakikilala si Jesucristo bilang tagapagligtas ng tao. At kung ikaw ay kanyang lapitan at turuan ng tungkol sa kaligtasan, mabalat ka kung iyong tatanggapin. Kaligtasan ay iyong kakamtin. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawan ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawan ni Kristo, at makikita sa Kanya ang kagalakan na maibalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Alright, ang mga misyonero ay tunay na kawal ng ating Panginoong Jesucristo. Alright, and we have a joy, especially joy in sharing the gospel, yung ibanghelyo po ng ating pong Panginoon. Yan, kayo naman na dapat tayo tangan-tangan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kahit anong mangyari, we are all the missionaries of the Lord. The problem is hindi tayo nag-share ng ebanghelyo, ng good news ng ating Panginoon. Is simply because two things, maybe wala tayo, hindi natin naranasan ang ebanghelyo at pag-ibig ng Panginoon. We don't have salvation at all in our lives, or just simply we are not growing in our Christian life because yan, ang tagal na natin sa pananampalataya, still babies pa po tayo. So, dyan na po papasok ang intentional disciple making, which is tomorrow. Don't forget, okay, wag kang mawala because I will be with Pastor Noe, Coach Noe Akala tomorrow, and we'll be talking about intentional discipleship or radical discipleship. Alright, so yan, sana wag kang mawala at para marami kang makukuhang principles. Walang nag-request tonight. Alright, so tuloy po tayo. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Let us pray. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa gabi pong ito. Thank you so much to those who are watching right now. Thank you very much because you gave us the time, you gave us the opportunity to hear and listen and watch the program. Thank you very much for this program also, Lord, the voice of the gospel. And I pray, Lord, that those who are watching right now will be blessed. And those who are watching right now, ay gamitin nyo din po sila, Panginoon, na maging pagpapala sa kanila pong mga
mga kaibigan, kamag-anak at mga katrabaho. Lord, use us mightily and let the time, itong oras na ito, hayaan niyo, Panginoon, allow us to worship you and listen to the songs and magnify your name. Thank you so much, Lord. Bless us, and all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. Let us listen to this song, Through It All. Alright, here we go. You are forever.
Amen to that wonderful song, Through It All. Ay, ang ganda po ng awitin na yan, mga kapatid. Through It All, nagbibigay ng lakas sa atin. Na kahit anong mangyari, di ba? Nandyan ang Diyos na siyang talagang umuunawa sa atin, nag-aaruga sa atin, anumang sitwasyon ng buhay po natin, nandyan po ang ating Panginoon. I just talk and share to my wife about yung mga situation ng tao, yung mga pangyayari sa buhay, and we talk about that walang dahilan para tayo po ay malungkot because the Lord Jesus Christ Himself, di ba? Siya po ay dumanas ng isang matinding paghihirap, hindi naman niya kasalanan, di ba? Yun. So Christ is the one first who sacrificed and gave Himself actually to all of us. Thank you so much for that. Amen dyan sa kanta na yan. Yes. Hello, Corsami Liamelo. Thank you very much for watching. God bless you, okay? And Sister Joanna Mania, good evening, Pastor and family. Ganun din sa lahat ng mga nanonood na nakikinig ng mapagpalang gabi po sa inyo. Amen dyan sa kanta. Amen, Nanay. Alright. Thank you so much for watching. And yes, ang ganda po ng awitin po na yan, ano? Nagbibigay ng lakas sa atin. God's love is everlasting at hindi matatapos ang pag-ibig ng ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid, dahil God is infinite God and His love also is infinite or eternal. God has eternal life because God is eternal. And yung Panginoon natin, yung Diyos natin, hindi mababago yung kanyang katangian. Yung katangian niya na nagmamahal sa atin. Okay? Especially, well, for God to love the world that He gave His only begotten Son. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po ay napabilang sa kanyang family, the family of God. And we are in the kingdom of God. So as kingdom citizen, as children of God, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagmamahal po sa atin. Ang Diyos ay hindi tumigil na pinapa-experience niya po ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin sa araw-araw. So bakit tayo malulungkot, di ba? Why we ma-disappoint tayo, which is yan pong topic natin, handling disappointment. Bakit tayo madi-disappoint? Mayroon tayong Diyos, nandiyan ang ating Panginoon. Yung kanyang katangian ay isang katangian na hindi magbabago kailanman. Alright? Muli mga kapatid, okay? Muli, ako po ay nananawagan sa bawat isa sa atin. By the way, yung ating paintings po ay hindi pa po nabenta lahat. Meron pa po tayo dito. Ito, bagong gawa ko po itong mga kapatid. Itong Caladium. Yan, Caladium siya. Bagong paint ko po itong araw lang na ito. Nakahapon and today. At ito po, itong nasa likod niya ay hindi pa rin po na nabili yan. So, kung kayo po hinihipo ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng second batch na itutulong po natin sa lahat ng mga nangangailangan, then yes, pwede mo pong bilhin po ito, and I can guarantee you that 100% proceed of mabilhan po ng paintings ay didiretso po yan sa lahat ng mga nangangailangan. Pastor, Kuya Bokal, bakit mo ginagawa ang mga ito? Bakit mo ginagawa at you sacrifice? You know what, sabi ko nga, the Lord Jesus Christ sacrificed first to all of us. Diba? Itong ginagawa po natin ang sakripisyo ay wala pa po ito sa katiting doon sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And the Lord commanded us to let our light so shine before men that they may see our good works and glorify our Father which are in heaven. So, napakaliit na bagay po nito compare sa sacrifice ng ating Panginoon. So, yan, that is my challenge to all of us. If you are Christian and God save you and you have the salvation, ang liit po ng bagay na tayo po tumulong sa mga nangangailangan, especially sa mga nasalanta po ng bagyo, at magbigyan po natin sila ng pag-asa sa kanilang buhay, ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, by the way, open pa rin po tayo kung meron pa kayong mga used clothes, mga utensils, kumot, kasi yun yung kailangan po nila, kumot, yung banig. Ayan, kung meron po kayong ganyan, pwede niyo po akong i-contact, at salamat po sa mga nag-donate, yung aking motor ay nag-change oil po tayo kanina. Praise God. Salamat din po sa nag-provide ng atin pong pang-change oil, because I change
yung oil ng motor ko 4 days ago. I think, 4 days ago. Nung tiningnan ko nga ay gatas na naman yung kulay. Ibig sabihin, napasukan ng water dahil ang dinadaanan po natin ay baha. So, nag-change oil tayo kanina. Thank you so much to nag-provide po si Tatay Roger. Salamat, Tatay, doon sa oil mo. Yan. Okay naman. Tinanong ko kanina doon sa may talyero. Okay naman yung oil na ibinigay nyo po. Salamat po at ginamit ko na po kanina. Thank you so much sa lahat po na nag-donate ng kanilang ng mga damit. Yan po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hindi man kayo makapunta doon mismo sa evacuation center, pero yung action na ginawa nyo is tantamount of supporting missionaries for the gospel of the Lord Jesus Christ. Magbabahagi po tayo ng pag-asa doon sa evacuation center, mga magulang at mga kapatid. So, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Just like the Lord Jesus Christ, pinagaling niya yung mga may sakit, and yet pinagaling niya muna yung kanilang mga spiritual na aspeto ng kanilang mga buhay. So, yun ang gagawin po natin, mga magulang at mga kapatid, that we are going to share the gospel to those people who are victims of Typhoon Ulysses. Okay? Salamat sa muli sa lahat ng mga nag-donate, and I will be posting, actually, my wife, siya yung nag-grocery kanina, si Jen, siya din po yung nag-repack. Kasi po ako ay busy sa kahahakot po ng mga damit, at after that, nag-paint po ako. So, si Jen po ang siyang lahat po talaga na kumilos. So, salamat po sa aking asawa na katuwang ko sa charity po na ito, katuwang ko sa pagbabahagi po ng ito sa mga mahihirap po natin at mga nasalanta po ng bagyo. Salamat. And my daughter also, Sofia, is also doing her painting, which is malapit na din matapos. I-donate niya daw ito, ibebenta niya ito. Actually, hindi pa siya tapos. Almost pa lang, almost. Ito po yung ito po yung kanyang painting. Ipapakita ko na lang po sa inyo yan. Ito po ay frontliner naman yung kanyang sinisimulan. So, malapit na itong matapos. Yan, tatapusin na ito ni Sophie, yung frontliner. Yan. So, salamat. And yun nga po, bata pa lang, tinuturuan na namin yung aming anak na maging misyonera sa kanyang sariling kakayahan for God's glory and honor. Sana ganun din po ang mga puso natin, mga magulang at mga kapatid. We can be a missionary ng ating Panginoon in any means na ating pwedeng gawin sa ating Panginoon. You can be a missionary of the Lord Jesus Christ. Okay, muli, kung meron kayong mga utensils, kumot, banig, ano pa man, pwede nyo pong i-donate yan. So, maraming salamat. By the way, itong week na ito, ipamimigay na po natin, and I will be with some of volunteer, mga pinakiusapan kong aking mga mini-mentor na sumama sa akin at mamigay po doon. Thank you so much. God bless. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At tayo po makinig ng isang awitin, and then after that, dadako po tayo sa ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito, mga kapatid. Okay, so we'll be hearing Amazing Grace, My Chains Are Gone. Alright, so here we go. Amazing Grace, ito po rin po inawit po ng Asidor's family. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free.
words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like that flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God could call me here below. Will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Amen. Amazing grace. My chains are gone. Alright. Isang napakagandang awitin, mga kapatid. Na kung saan ang ating Panginoon, His grace is more than enough. And sufficient grace is the one who saves us and gives us the assurance that someday we will have a house in heaven, a mansion in heaven. So while waiting for that to come, we have to live our life worthy sa harapan po ng ating Panginoon. We are commanded to have a sanctification process, and we are commanded to overcome all the trials in our lives. And that is because of God's amazing grace. Alright, so let us listen to this yung pagbubulay-bulayin po natin, mga kaibigan, mga kapatid. By the way, maraming salamat po, Ronald Reso from Malabon. Binabati ka ni Brother Brian, Sister Leslie Layoso, isa sa atin pong technical support outside our house. Okay, so thank you so much, Layoso family. Alright, here we go. Our topic today, this evening, is how to deal with disappointments. Okay, man can be destroyed but not defeated. Yun yung tatandaan po natin. Man can be destroyed but not defeated. And these were the words of Ernest Hemingway. Yun yung isang author or journalist na kung saan ay isinulat niya po yung yung quotation po na yan. Alright. Disappointments are common. Common ito sa lahat ng tao. Sa lahat, tayong lahat. Common yung disappointments. And all of us and each one of us has our own coping mechanism. Mayroon tayong mga sarili-sariling paraan kung paano natin labanan yung disappointments. Yan. Paano mo labanan yung disappointments mo sa buhay? Meron kang coping mechanism. Meron kang pamamaraan. Paano mo malagpasan? Alright? It should be noted, however, that the grace of God is the greatest coping mechanism of all, and how we respond to our disappointments determine whether or not we'll experience His grace. Alright. So yung pong pag-uusapan po natin ngayon, tatlong bagay paano natin i-deal yung disappointments. I'm sure na kayo ay you've experienced disappointments, di ba? Di ba? Parang dumadating sa point natin na parang ayaw ko na, pagod na ako,
ayaw ko nang magtrabaho, ayaw ko nang makipag-deal, ayaw ko nang sa ministry. Well, hindi lang naman kayo, even mga pastors. Me, I personally experienced disappointments when the time come na parang wala ka nang masasandalan, parang feeling ko wala nang tumutulong, parang feeling ko parang wala na, nag-iisa ka na lang. So, but all those I overcome because of God's grace. Di ba? Parang ginagawa mo na lahat, pagod ka na, di ba? But parang walang nangyayari. Parang dumadating na disappointed ka na talaga. Dumadating yun sa ating mga buhay. Pero meron pong mga tatlong pamamaraan po dito for us ma-deal po natin yung mga disappointments natin sa buhay. Yung mga stress natin, mga problems natin, di ba? May mga pamamaraan. At yan, una nga po, ay yung biyaya ng ating Panginoon. God's grace is sufficient, okay? It is sufficient. Hindi yan mauubos yung biyaya ng ating Panginoon. Yun yung una, no? Yun yung pinakauna. By the way, yeah, yun yung general na atin pong hapang-hahawakan, okay? But there are three things that I'm gonna isuggest ko po sa inyo na ito po ang ating these are the steps how to deal disappointments in our lives. Number one, mga kapatid, paano natin i-deal yung mga disappointments natin is number one, deal with your emotions. I-deal natin, harapin natin yung ating mga emotions. Disappointments cause many undesirable emotions. They become harmful to you and people around unless handled properly. Kasi pag-disappoint ka, yung mga tao sa paligid mo, sila din po ay harmful po sa kanila ito. Now, what are those examples of our emotions? A result ng disappointments or cause ng mga emotions na kung saan ito yung cause ng disappointments. Una, yung anger. Diba? Kung tayo po yung nagagalit, yan yung anger po ay actually, ang anger ay sinabi nga ng Biblia that pag ikaw ay nagagalit, dapat huwag mo na pong palubugan ng araw. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So, pwede palang magalit. Actually, anger, wala pong sigurong nagalit na hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Di ba? Pag nagalit po tayo, may mga pinanggagalingan po ito. Si Christ nagalit, pero yung galit po ng ating Panginoon, banal na pagkagalit yon. At meron pong may dahilan, okay? Yan po I preached that one time about the anger of the Lord Jesus Christ. And then unforgiveness, yung hindi pagpapatawad, yan, isang cause yan ng disappointment. Unforgiveness, lalo na sa isang tao na kung saan ay halimbawa si kapatid, yan, hindi mo pinatawad si kapatid, kaya nadidisappoint ka every time you go to church, di ba? Ito na naman si ganito, di ba? Ito na naman, yan. Binabantayan mo yung tao, kaya nadidisappoint ka, imbis na mag-focus ka sa pag-worship sa ating Panginoon, nadidisappoint ka, hindi mo na nagampanan yung pinaka-dahilan kung bakit nandoon ka sa isang iglesia, kung nandoon ka sa isang church, kasi meron kang unforgiveness. Every time na makita mo yung tao ay nadidisappoint ka. Yan. So, and then frustration. Okay? May mga frustrations tayo sa buhay, di ba? Yan, isa po yan. And hopelessness. Kawalan ng pag-asa. Dapat hindi natin mararamdaman na wala po tayong pag-asa because actually we have hope. And our hope is the Lord Jesus Christ. Di ba? Sa mga mananampalataya, dapat yung hopelessness, tanggalin na natin po yan sa vocabulary po natin. And then long-lasting sorrow. Yung napakahabang pighati. Yan. May mga dahilan kung bakit napipighati, di ba? Hiniwalayan, di ba? Namatayan. Yan. Yun yung mga dahilan. So, yung mga long-lasting sorrow natin sa buhay, isa yung cause ng disappointments. So, hanggat hindi natin yan, okay? Hanggat hindi natin yan
tanggalin itong mga negative emotions natin, yung disappointments ay nandyan siya palagi. Okay? And what we are going to do, we have to ask the Holy Spirit to help us and deal with this negative emotions na meron po tayo. Now, there are people in the scriptures that dealt with their emotions successfully. Si Naaman, he obeyed God, okay? Sabi nga ng 2 Kings chapter 5, 11 to 14, but Naaman was angry and went away, saying, Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all? Kasi nga po, si Naaman ay nagkaroon siya ng leprosy at pumunta siya sa prophet ng Panginoon, at yung prophet ng Panginoon ay hindi nagpakita sa kanya. Instead, inutusan siya na pumunta sa magwash, hugasan ng kanyang maligo sa Jordan River. So, pero anyat, nag-obey pa rin siya at the end. So, siya po ay gumaling din. So, na-deal niya yung kanyang disappointments, yung kanyang emotion. Pangalawa po character sa Bible is si Peter. Peter actually was restored by the Lord Jesus Christ in John 21 verses 15 to 17. Always remember that Peter denied the Lord Jesus 3 times nung si Kristo ay hinuli. Peter denied the Lord Jesus Christ, and Peter actually went back to fishing, okay, after na namatay ang ating Panginoon. So dito po, the Lord Jesus Christ restored Peter and affirmed and confirmed Peter's love to the Lord Jesus Christ. So, yun. Na-deal yun. And also, Job praised God. Job chapter 1, verse 20 to 21. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. And the Lord gave, and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. In the time, sa oras ng disappointments, pagsubok ni Job, Job still worship and praise God. So number 1, how to deal with disappointments? We have to deal with our emotion. Number 2, how to deal with our disappointments? Don't. Okay? Sabihin mo nga, don't. Ayan. Don't blame others. Ayan. Don't blame others. Yan yung pangalawa. Huwag mong sisihin ang iba. Blame is a very common method used to cope with the pain of disappointments. This is the fruit of our sinful nature. Kasi hindi ka naman dapat mag-blame. Kasi meron ka nga pong meron kang sariling kalooban. Meron kang sariling desisyon sa buhay mo. So may mga tao, kung sila po ay na-disappoint, binabaling po nila ito sa iba. Okay, pag na-disappoint sila, doon nila ibinubuhos sa iba. Yan po ay, again, coping mechanism yan ng iba. Pag na-disappoint sila, sisi dito, sisi doon, sisi dyan. Dahil po yan sa sinful nature po natin. Ng tao ay mahilig po tayo na manisi ng iba. Na hindi naman dapat kasi meron tayong sariling buhay, sariling desisyon, sariling kalooban, so dapat hindi po natin isinisisi sa iba yung mga mistakes, yung mga mali, yung mga disappointments natin. Okay? And then in the Bible, through people who overcame their disappointments actually never blame God. Sa Biblia, ayan, yung example natin kanina si Job. Job chapter 1 verse 22. Job chapter 1 verse 22, it says, In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Kahit na nawala na yung kanyang ari-arian, kahit na nawala na yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang yung family niya,
kahit na yung kanyang mga kaibigan ay tumalikod sa kanya, kahit na yung kanyang asawa ay nawala, kahit na siya ay nagkasakit, di ba? At muntik nang mamatay, ayan, hindi niya sinisi ang Diyos. Sabi dito, Job did not sin or charge God with wrong. Hindi niya sinisi si Lord. Lord, bakit mo kinuha ang aking family? Lord, bakit ako naghirap ngayon? Lord, bakit yung mga kaibigan ko'y tanilikuran ako? Lord, yung asawa kong kaisa-isang asawa kong akala ko'y dadamayan ako, tinalikuran ako. At Lord, bakit mo sinira? Bakit mo hinayaan na magkasakit ako ng ganito? Hindi niya ginanon. Hindi niya sinabi yon. Wala siyang sinabi. Hindi niya sinisi si Lord. Instead, he worshiped the Lord. And others sometimes, some blame others. It works sometimes, but worsen the situation most of the time. And don't allow room the spirit of blame in your life. Yun yung tatandaan po natin. Huwag nating hayaan yung espiritu ng paninisi, laging naninisi, sisi ng sisi, di ba? Kahit sino sinisisi, huwag nating hayaan yan. Kasi wala pong may dudulot ng maganda sa ating mga sarili. Mas lalo pa po tayong ma-disappoint when we look people. Okay? Pag sinisi natin yung ibang tao, mas lalo pa po tayong ma-disappoint. Kasi, di ba? People are not perfect. Okay? Laging may pagkakamali at pag ibinabaling natin sa kanila, mas lalo pa po tayong ma-disappoint. Instead, titingin tayo dun sa ating pag-asa. Titingin tayo sa ating Panginoon. He is the author. Sabi nga po ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So number 1, how to deal with disappointment sa buhay po natin. Marami ka dyan. Marami ka niyan. Deal with your emotions. Negative emotions, dapat tanggalin natin yan, kalimutan. Hayaan ang Holy Spirit na mag-work sa atin. Number 2, don't blame others. Huwag kang sisi ng sisi sa iba. Huwag mong isisi lahat sa iba. And darating ang panahon, isisi mo na sa Panginoon. Di ba? And then number 3, the last is be realistic. Be realistic. Maging makatotohanan ka, maging totoo ka, maging realistic ka. Di ba? Some said, great expectation lead to great disappointments. Naniniwala ba kayo doon? Great expectation lead to great disappointments. Di ba? Minsan may mga ganon. Minsan may mga bosses tayo, may mga boss tayo sa work po natin na tayo po ay pinagkakatiwalaan ng ganito. Pag hindi mo nagawa yon, yung pinagkatiwala po nila, yari ka, may mga bosses na ganon, na isisi sa'yo. Di ba? Pinagkatiwalaan kita. Ganon ang tao. Sometimes we get disappointed because our expectation were wrong. Ayan. Babasa po natin yan sa Ruth chapter 1, verses 20 to 21. She said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full of the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi when the Lord was testified against me and the Almighty has brought calamity upon me? Alright, sometimes we get disappointed because our expectations were wrong. Diba? Wrong yung expectation mo. Mali yung pananaw mo, kaya nadi-disappoint ka. Diba? Ang mga mananampalataya, dapat, yun nga po, we have to focus on the Lord Jesus Christ because the Lord Jesus Christ He is the one that is perfect and He is the one who overcomes yung mga trials. Kaya sa Kanya tayo mag-focus, di ba? Para hindi tayo ma-disappoint natin sa buhay na dumating yung problema, nadi-disappoint tayo, di ba? Dumating yung mga ganito, nadi-disappoint na tayo. Hindi dapat gano'n. God has given each one of us a certain measure of faith. Don't think too highly of yourself. Sabi nga po sa Romans 12:3, for by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Huwag tayong masyadong, di ba, tumingin sa sarili. Huwag nating masyadong itaas yung mga sarili natin. Kasi may mga taong gano'n, masyadong tinataas yung sarili, kaya pag bumagsak, lagapak, di ba? Parang palakang nasagasaan yan. Pag itinataas natin masyado yung mga sarili natin. Huwag.
Kasi pag bumagsak tayo, mataasan. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Those who humble themselves, lahat ng mga binababa ang kanilang sarili ay tinataas. Sinong nagtataas? Ang Panginoon, di ba? At lahat ng mga tinataas nila ang kanilang sarili ay ibinababa ng Panginoon. That's pride. Yan. Ingatan po natin, huwag tayong magmayabang masyado, huwag tayong maging prideful sa atin pong mga buhay. Okay? So, yun po mga kapatid. Yan, una, paano natin i-handle ang disappointments? Deal with your emotions, negative emotions. Tanggalin natin yan. Number 2, don't blame others. Huwag tayong sisi ng sisi sa iba. Yan, gayahin natin si Job. Number 3, be realistic. Okay? That disappointment is there. At, ayan, God has given each one of us a certain measure of faith. Don't think too highly of yourself. Huwag kang masyadong magmataas sa sarili mo kasi pag bumagsak tayo, lagapak yan. Okay? The more na nasa taas ka, mataas ka at pag bumagsak ka, yari ka. Diba? Ano lang, yan. Ano lang, maging humble lang tayo. Kasi si Kristo naging humble eh. In Philippians, Christ humble Himself. And siya ay nagkatawang, inaring kagaya ng isang alipin. Diba? The King of Kings, the Lord of Lords, the God of Heaven, humble Himself. So, sino pa tayo? And, diba? He suffered till death because of His love to all of us. Alright, thank you so much sa atin pong amen. Amen. Correct. Yes, tama. Amen. Amen. True. Yan. Thank you so much, okay? Don't blame others. Yan. Paubayan na lang kay Lord. Salamat po. Salamat. Pakishare po ang video na to. Kasi maganda po yung topic natin. Maganda naman lahat po yung topic natin na gabi-gabi. Di ba? Gabi-gabi. Ayan. Salamat po sa lahat ng nanonood, okay? I don't know kung yung aking technical support ay nagpahinga na kasi sobrang pagod. Nag-grocery at siya rin po yung nag-repack. Alright. Salamat po. Salamat sa lahat ng nanonood po ngayon. See you po tomorrow. Huwag po kayong mawala. Kasama ko po si Pastor Coach Noe Akala bukas. And we'll be talking the most important thing, the non-negotiable, intentional disciple-making, radical discipleship. Alright? Muli, kung meron kayong mga used clothes, kumot, banig, mga utensils, mga kaldero, kawali, mga sandok, yan, pwede po nating ibahagi yan, okay? And, pwede pa po, ihabol po natin, okay? We prepared, by the way, mga kabokals, nag-prepare po tayo ng 60 packs, okay? 60 packs para po sa 60 families, okay? Merong grocery yon at merong mga damit na kasama, okay? So, yung mga ibang mga utensils, siguro ipaparaffle na lang natin yun doon para kung sino yung makakuha ay talagang mapasa kanila yun kasi ayan, medyo konti lang yung ibang yung mga utensils doon. So, ayan, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtanggap mga kapatid, okay, ng mga donations po ninyo. Ayan, isipin po natin na ginagawa po natin ang lahat ng ito. Hindi po para tayo magpasikat, makilala, kundi ginagawa po natin ang lahat na ito dahil po mahal po natin ang mga tao na ito. They need hope. Kailangan po nila ng pag-asa, kailangan nila ng kaligtasan, ng Diyos na kanyang nila makakapitan sa araw-araw. So, yun po mga kapatid, okay, ang atin pong ginagawa. Salamat din po sa lahat po ng nakiisa sa atin pong layuning ito na tulungan ang ating mga kababayan. Hindi po ito ang simula, okay? At hindi po ito ang katapusan, ito pong simula. At marami pa po tayong pwedeng tulungan, okay? Sa pamamagitan po ng The Voice of the Gospel, magtulungan po tayo mga magulang, mga kapatid. Alright, salamat din po nanay, salamat Sister Mila, salamat Brother Jomar, Sister Remy, Neth Consame, thank you so much. Yes, alright, Nanay Ellie, Sister Purima, ayan, sa mga hindi ko, Sister Vines, ayan, sa lahat, Brother Brian, sa lahat mga hindi ko nabanggit po, maraming salamat. God bless us all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, and we are going to carry the light because we are the light of this world, and Jesus Christ commanded us to let our light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father
which is in heaven. And yung painting natin, mga kapatid, yan, available pa rin po yan, okay? Yan, para na yan, presyohan nyo na yan. Walang kaakibat na presyo yan. Kayo po ang magpresyo niyan. Tulong para sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. See you tomorrow. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, and continue to, also you can visit my YouTube channel, Kuya Bokal, and please share my page, Kuya Bokal page, to your friend, families, and relatives para sila po ay makalike at makasubscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much. Have a wonderful day. God bless. Dahil ko sinasabi na ang Diyos ay mabuti. Ano pa ng sitwasyon ng buhay natin, mabuti ang ating Panginoon sapagkat hindi siya nagkukulang at ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Ito po ang inyong Kuya Bokal. Bokal na bokal dahil sa ating Diyos na nagmamahal. Let us pray po, mga kaibigan. Lord, salamat po ng marami. Purihin po kayo. Salamat po sa topic namin ngayon, Panginoon. How to handle disappointments. We have a lot of disappointments in life, but Lord, we know that you are there for us and you are strengthening us. You are our strength. You are our hope. You are our joy. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat na nandito at nanunood po nakatunghay ngayon. In Jesus' name, amen and amen. God bless us all. Bye-bye for now. Hope for all the dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them? Thank you so much, Junior Centino. Thank you so much for watching. God bless.